Yung anak nito na involved doon sa masalimuot na issue ng alam mo na, oh, 'di ba? Tapos bilang napawalang sala. Kung titingnan mo ng maigi, isipin niyo mabuti 'yan ha. Kung ikaw yung si Marcos, ikaw yung presidente, yung DOJ secretary mo, yung anak niya na involved sa ganito, matinding kaso, na sinong may impluwensya sa korte? DOJ, di ba? Di ba mararapat lang na uh, out of delicadeza, tanggalin mo na lang muna ito bilang DOJ secretary? Pero hindi eh. Ibig sabihin, ganun ka-weird ang gobyerno natin. Di ba? Ganun ka, wala talagang honor. Ika nga. Ito na naman. Patapos na itong ombudsman natin at gusto mag-apply ni Remulla na meron siyang kaso sa loob mismo na ombudsman. Kaya nakakatawa kung ito ang magiging susunod na ombudsman. Ang termino. Hindi conflict. Ikaw yung ombudsman tapos iniimbestigahan mo yung sarili mo. May kasalanan ka ba? Wala. Meron? O wala. Di ba parang medyo conflict talaga yun eh. Conflict yun, may kaso ka dyan. Tapos ikaw ang magiging head niyan? Kahit sinong matinong tao, wala magsasabing, wala naman sigurong conflict yun. Wala ang conflict yun. Parang merong contest, di ba? Halimbawa, may contest, ng singing contest. Ikaw yung judge, tapos anak mo yung kasali, contestant. Eto nga, hindi niya nga anak eh, siya mismo. Siya mismo ang didinig doon sa sarili niyang kaso. Kalokohan. Di ba, parang, again we're not saying guilty siya. But the mere fact na ikaw ang didinig sa sarili mo, that's funny. Di ba? Sinong taong matino magsasabing walang conflict yan? Wala. I can judge myself objectively. Ayan. Ito ang dahilan kung bakit gusto nila maging ombudsman. Yan ang totoong dahilan kung bakit nila gusto maging ombudsman. Bakit? Fix yan 7 years. Buhay ka niyan for 7 years. Hawak mo ang lahat ng politiko in 7 years. So, alam mong palubog na si Marcos, alam mong hindi na siya mananalo, survive ka pa rin. Kasi 3 years na si Marcos eh. Ikaw, tatagal ka pa ng for another 4 years. Imaginein mo, 3 plus 4, buhay na buhay ka niyan. Ikaw ang may say sa mga kaso ng mga politiko. Hawak mo sila sa liig niyan. For 7 years. Ako, sa tingin ko, yan ang dahilan bakit gusto mag-apply. Aside from doon sana meron siyang kaso doon, kasi yan ngayon, kaya nga sabi ko, conflict of interest yan. Dahil may kaso ka. So, iisipin talaga ng tao, pag ikaw nilagay dyan, wala na. Pangalaw, pati yung mga kasamahan mo, na kinasuhan, alam ko, pati yung kapatid mo, nandyan, di ba? So, ibig sabihin, talaga namang wala na. Pangalawa, mantakin mo na 7 years kang mag-i-stay dyan. Ha? At ayan ay fixed term na yan. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng tanggalin ng susunod na presidente. So, lahat kontrolado mo na. So, sa tingin ko, yan talaga ang dalawang dahilan kung bakit gusto ni Remulla maging ombudsman. Kasi palubog na si Marcos eh. Ano ibig sabihin ko ng palubog na? Hindi na, ano na yan? Hindi na mananalo yung, wala na. Ako sigurado ako, wala sa kampo ni Marcos ang mananalong presidente. Wala. Kaya nga ang usapin niya, alam nyo ko ano? Na ano niya si Leni Robredo eh. Para may chance. Sabi ko, kadiri naman yun. Grabe ho yun. Parang yung tae talagang kinain mo na. Mantakin mo, kalaban mo siyang vice president nun. Mantakin mo, dati mo siyang talagang binabanatan din. Lahat, inakusahan mo pa nga mandaraya eh.
di ba? Kaya nga kayo nagreklamo ni Attorney Vic for a long time, di ba? Dahil nga sa inakusahan nyo ng dinaya kayo ni Robredo. Tapos ngayon, yung iba kinukonsider na tinutulak ha. Hindi ko sinasabing umuo na si Marcos ha. Tinutulak ng mga dilawan, ng mga pinklawan na sana si Leni Robredo ang i-endorse ni Marcos. Hindi, actually, hindi pa natin pinag-uusapan yung qualification niya ha. Sa qualification pa lang, di ba, ang dami ng sablay nito. Sa kaso ni Tebe, sa kaso ng KOJC, sa kaso ni Pangulong Duterte. Ang dami sablay nito eh. Na, don't ever forget ha, kaya nga siya kinasuhan ni Amy. Ang lahat ng imposible sa Marcos administration naging posible. Oo. Ayoko na lang magsalita pero lahat ata ng yung bang walang kadelikadesa ginagawa ng administrasyon na ito. Kaya hindi na ako magugulat kung gawin itong ombudsman. Ay, totoo yan.